Good day everybody, for today's episode, we will talk about the things that I don't like dito sa VinFast MPV7. So I've been using this every day for more than a month now and it's been great, but it's not perfect. So for those who are considering getting this car, this will be beneficial for you because the things that I will be discussing can be a deal breaker for you or it can be not. So without further ado, let's jump right into it. Let's go with the first one, the infotainment lag. So, hindi naman to everyday na nangyayari sa akin, pero may times na, no? Not just once. Couple of times na rin na nangyari sa akin na kapag bagong pasok ko sa sasakyan or gagamitin ko siya for the first time of the day, nakaka-experience ako na ang bagal niya mag-boot up. Yung gusto ko na i-control yung AC unit o meron akong need gawin dito sa sasakyan, hindi ko siya papindot kasi nagbo-boot up pa siya. So, it's a software bug that can be updated once the new software is available. And it's not isolated kasi mga nababasa na rin ako sa ibang groups ng VinFast MPV7 na nakaka-experience ng ganong issue. The second is the speaker. It's trash. Ang pangit niya as in. So, lalo na kung galing ka sa ibang sasakyan na nakasanayan mo na magandang sound system, mararamdaman mo talaga yung difference niya. Though meron ka naman pwedeng gawin, pwede mong i-adjust yung EQ, pwede kang mag-tweak doon para ma-boost yung bass and everything. It can improve. That's what I did. No? Pero hindi niya maabot yung standards na hinahanap ko pagdating sa speaker. So, sa iba, baka naman okay na yon. Well, to be honest, ngayon, nakasanayan ko na lang siya. No? Kung gagamit ka ng ibang sasakyan na may magandang sound system, mararamdaman mo ulit na mag-iba talaga. Meron tayong pwedeng gawin naman sa speaker na pwede mo namang i-modify, pwede mong i-upgrade, pero of course, may gastos yon, so it will be up to you. Na ganito yung ginawa kong pag-tweak sa EQ ng sound para ma-improve siya. Pwede yun itong gayahin. Ito na yung timplado na ginawa ko. Yan. Ayan siya. Sorry, yan. So kapag ganito yung timpla, mas maganda yung sound niya. Ito siya kapag nakatimpla na yung EQ. Ito naman kapag naka-default pa yung EQ. Yung third is yung side mirrors niya. Meron si MPV7 na folding mechanism ng side mirror, so pwede siyang i-unfold and i-fold. Si Limo Green kasi wala. Unfortunately though, kapag ginagamit mo siya when it's not in park mode, so meaning kapag naka-drive mode ka, hindi mo pwedeng i-adjust yung mirrors mo, no? We're talking about the fold muna, no? Hindi mo siya pwedeng i-fold and i-unfold. So kung meron kang makakasalubong na, for example, nasa masikip na daan ka, meron kang nakasalubong na sasakyan na sobrang dikit na, syempre di ba ang ginagawa natin, pina-fold natin yung salamin, no? Manually, ginagawa natin before. Pero yung mga sasakyan ngayon, yung mga modern cars na kaya nang i-fold yung mirrors by just a button, nagagawa natin siya. Pero dito sa VinFast, hindi siya pwede. It can be for safety, I don't know, but it's so annoying that you can adjust that. And mas nakaka-annoy pa yung mismong mirror niya, no? Yung hindi mo ma-adjust yung tilt niya, yung angle niya kapag nasa drive mode ka. So, example, yung nasa highway ka, gusto mong i-adjust yung angle ng mirror mo kasi nga para mag-improve yung visibility. Hindi mo siya magagawa kasi you need to be in park mode to do that. Now, additionally, kung mapapansin nyo, itong side mirror, na naka-open yan, naka-unfold. Pero kapag finold mo siya, pag finold mo siya, parang wala naman siya na save na space. So, try natin ha. Ilalak ko yung unit para mag-fold siya. Ayan. Pag finold ko, kung mapapansin nyo, halos wala siya masasave sa space. Let's try that. Toink. Ganun lang. Halos walang na-save na space. So, kung siksikan, kung meron ka nasa masikip na daan ka at meron ka makakasalubong, kahit i-fold mo pa yan, parang wala din namang epekto. So ngayon, nasa park mode tayo, so pwede mong i-adjust yan, yung tilt ng mismong mirror. Pwede mo rin siyang i-fold and i-unfold. Pakita ko pala. Yan. Ayan o. Makita nyo, i-unfold ko, magbubukas siya. Yan. Okay? Pero once na nasa drive mode ka na, hindi mo na pwedeng galawin lahat yan. So kapag nasa highway ka, kailangan mo biglang i-adjust yung view o yung angle ng iyong mirror, hindi mo siya magawa. Kailangan mo pang tumigil at pumunta sa park mode para lang magawa yon. Fourth is yung Apple CarPlay. Currently, supported siya ng wired. Hindi pa supported yung wireless, pero hopefully, sa future updates, maging supported na rin ni MPV7 yung wireless Apple CarPlay. Ang nakakainis lang ngayon is you need to buy an adapter for it to work. No?
kahit meron naman siyang dedicated USB-C and USB-A ports, you still need this kind of adapter to work. See? So, itong cable ko is USB-C, yung dulo niya. Pero kailangan mo pa ng adapter ng USB-C to USB-A para gumana siya. And note na hindi lahat ng adapter gumagana pa. Okay? Ito yung specific na to, na adapter na to, ito yung nag-work sa akin. So, if you want this exact same adapter, ipipaste ko na lang sa description yung link nito. Okay, so you can purchase that. Next, wala siyang auto wiper mode. Yung kusa siyang nag-trigger or kusa siyang gumagana kapag nakadetect siya ng ambon or ulan. So yung Ford Fiesta ko, which is a 2014 model, meron siyang ganong feature. And marami na rin car brands and car models na nagkaroon ng ganong feature. And yung nag-a-adjust pa yung ganong klaseng wiper, yung bilis ng operation niya depending dun sa intensity ng ulan. Okay, next, speaking of wiper, kung gusto mong linisin yung windshield mo, hindi mo siya magagawa hanggat hindi mo inactivate yung wiper service mode dito sa infotainment system. It's very inconvenient, di ba? Gusto mo rin namang linisin yung windshield mo, nasa labas ka. Bakit kailangan mo pang pumasok para i-activate yung wiper service mode para lang umangat yung wiper? Kasi kung di mo siya i-activate dito, there's no way for you na maaangat mo siya, babangga siya doon sa front hood mo. So, kailangan mo pang pumunta dito sa lights and wipers and then pumunta sa wiper service mode para lang mag-activate siya. Kita ko lang yan. Okay. Yan. So, pag pinindot ko to, yan, pupunta sa dyan, and dun mo pa lang maiaangat yung wiper mo para linisin yung buong windshield mo. And then, after that, hindi mo siya may bababa hanggat hindi mo siya kinokontrol dito. Exit tayo. There. Next is yung VinFast app. Hindi naman ito problema nung unit, pero napansin ko yung mga kumukuha ng MPV7 natatagalan or hindi at all pa sila nakakagamit ng app kasi hindi pa nakalink yung unit nila doon sa email address na binigay nila sa agent. Now, ang system kasi, si agent or si branch kung saan ka kumuha ng unit, sila yung nagpaparegister o yung nag-e-enroll ng email address mo and yung unit mo doon sa VinFast Philippines. Nang sa gayon ay kapag binuksan mo yung app and nilagin mo yung email mo, automatic na makikita mo na yung unit mo ay nakalink doon sa email address mo. So sa ngayon kasi, doon sila natatagalan. Yung iba, sabi nila 1 week lang, yung iba naman 2 weeks lang. Pero ako, more than a month na, up to now, ito yung app ng VinFast, hindi pa rin nakalink yung unit ko sa email address ko. Meaning, hindi ko pa rin siya nagagamit at all. So ano bang benefit ng paggamit itong app? So number 1, nakikita mo yung battery percentage ng unit mo kahit wala ka dito sa loob. So very useful yon kapag nag-charge ka, lalo na sa public areas, kapag kumakain ka nearby, nakikita mo yung battery percentage, nakikita mo kung malapit ka na mag-full charge and whatnot. So very useful yon. Nakikita mo rin dito yung locations ng mga charging stations. O meron naman mga third-party apps kung saan makikita mo yung safe information na yon. So para syempre, mas maganda sana kung sa isang app mo na lang tinitignan yon. Nakikita mo na yung battery percentage mo, nakikita mo pa yung mga ganong klaseng information. Another feature nitong app is kaya mong i-control yung air conditioning unit kahit wala ka sa loob ng sasakyan. So even kahit nakalock pa yung sasakyan mo, kahit naka-off, kaya mo siyang i-on. Which is very useful siya lalo na kapag nasa labas ka, nasa tapat ka ng araw, pwede mo na agad i-turn on yung AC bago ka pa pumasok ng sasakyan. Very useful sana. But for now, we cannot enjoy those features kasi hindi pa namin magamit yung VinFast application. Next naman is yung mga pindutan dito sa taas. So apparently, nung una ginamit ko tong unit, hinahanap ko nasan yung hazard button. Nandito pala sa taas. Ngayon, meron lang akong problema na not sure kung ako lang yung na-experience nito or sa mga MPV7, lahat sila may ganitong klaseng issue. Ito yung mga pindutan niya, ito yung control, nandito yung hazard button niya and yung light button. So kung mapapansin nyo, for some reason, parang di siya aligned. Kapag dito mo pinindot sa gitna, okay lang. Pero pag sa gilid mo siya pinindot, nag-stuck siyang gano'n. No? Parang hindi siya premium. Kita nyo to? Nag-stuck siya. Kapag doon mo siya pinindot, nagkamali ka ng pindot, nag-stuck siyang gano'n. Parang hindi siya align. Nakikita nyo. I don't know why, pero parang hindi premium yung pagkakagawa dito sa part na to. And I'm not sure kung sa unit ko lang ba to or sa ibang MPV7 owners na-experience din yan. Next, no vanity mirror.
Ito, siyempre, again, this is very subjective, pero sa akin matatanggap ko pa, no, sa driver side, sa driver seat, okay pa sana na walang vanity mirror. Ang problema, dito sa passenger side, wala din. So yung wife ko, nagko-complain siya na hindi siya makapagsalamin, lalo na kapag gusto niya mag-makeup, gusto niya mag-ayos, wala. So ang ginawa ko na lang is bumili ako online nung ganitong klaseng vanity mirror, mas malaki siya actually, so buo siya, meron na rin siyang ilaw. Ayan, para ma-solve yung problema na wala siyang vanity mirror. Pero, di ba, sana kahit dito man lang sa passenger side, meron, pero hindi siya nilagyan. Ito next, nitpicking na lang to, no? Yung rear wiper niya, independent siya. Meaning, kapag binuksan mo yung wiper sa unahan, hindi sumusunod yung nasa likod. Mas maganda sana na kapag inactivate mo si wiper sa unahan, automatically nagwo-work din yung nasa likod. And pwede mo siyang i-turn off. Pwede siyang independent, pwede siyang hindi. Pero fortunately ngayon, wala siyang ganung option na pwede siyang sabay. Kailangan mo siyang kontrolin manually kung gusto mo siyang paganahin. Next, no wireless charging. Mas maganda sana to kung meron, no? Kasi syempre, yung cellphone natin, mabilis siyang malobat, lalo kapag ginagamit or kapag naka-on yung data natin for GPS, madali siya malobat. Meron naman siyang wired, syempre, na magagamit, pero mas madali din sana, mas maganda kung meron din siyang wireless option. Especially, meron siyang pad dito na parang abang siya na pwede mong i-upgrade, pero sana by default, sinama na nila to. And then, last for now, walang USB port yung likod, yung third row. Yung second row, meron siyang A and USB-C na charging port, pero yung likod, mas maganda sana na meron. Para syempre, kapag may nakapwesto doon, hindi na nila need makasuyo sa nasa second row para lang makicharge. So maganda sana kung meron din sa third row. Okay, so yun muna yung mga bagay na nakita ko na ayoko. Again, it's very subjective. Depende sa inyo kung yung mga bagay na yun is ayaw nyo rin ba or okay lang sa inyo. So sana nakatulong. Thank you very much for watching. Thumbs up if you like it, thumbs up if you loved it, and I'll talk to you in the next one. Peace.